Nakarating na tayo sa the first stop, ang Asahiyama Zoo. Ito yung most visited zoo in Japan. Ayan guys. Hello! Hello, lapit na nila. Nag-i-snow. Kita niyo ba? Winter wonderland talaga yung buong Hokkaido. Tingnan niyo. Snowy! Oh my God, ang lamig. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another day here in Sapporo, Japan. And for today's video guys, we are doing a tour para makita natin yung itsura ng Sapporo, yung mga tourist spots ng Sapporo during the winter, no? So nagbook lang ako ng clock tour. So last year nag-tour din tayo dito pero summer. So nakita natin yung mga flowers, although hindi pa siya like fully bloomed, na mga sa tomato farm, ganon. But during the winter, iba naman yung mga pinupuntahan kasi nga winter, di ba? So we'll go to the zoo and then we will visit yung mga snowy parts dito sa Sapporo. And yung ibang mga napuntahan natin like the Blue Pond, I think bibisitahin pa rin, but feeling ko since winter, iba yung atake niya. Dati it's super blue yun, di ba? Kasi summer. Ngayon baka snowy yung lake doon. So, ang lamig. Today is January 19 and the weather is -11. So it will be negative degree for the whole day. Ito oh, my gosh. So -11, 10. Mamaya naman mga tanghali magiging -3 naman. Pero hindi tayo makaka-experience ng positive degree. So it will be negative degree for the whole day. Good luck sa ating suot. Dinagdala na lang ako ng gloves. Dinala ko na yung gloves. Tapos yung bonnet mamaya susuotin ko pag hindi ko na-carry. And then yung dito sa neck, nagdala din ako kasi baka hindi natin kayanin yung super lamig na ito. So ang meet up ng clock tour is sa Odori Station. So if naalala nyo, merong tatlong sikat na station dito sa Sapporo. If magpupunta kayo, Sapporo Station, Odori Station, and Susukino. So Sapporo Station, merong direct na line yun from the airport. Pero pwede nyo silang lakarin yung tatlong station na yun. As what I've mentioned kahapon, meron ditong tunnel, may underground na daanan. Kung gusto nyo malakad yung tatlong station na yun. Kahapon nilakad natin dito sa outside world, no? Nalamig ko talaga ako. Dito sa outside world nilakad natin, pero maputik siya. If meron kayong luggage, pwede naman, nadulas ha? Pwede namang maglakad sa ibaba. Itatry ko kung makita natin yung tunnel. Gusto ko nga sige dun sa Susukino Station. I think papasok tayo sa underground tunnel kasi 11 degrees, super nilalamig talaga ako. So ito ang Sapporo during the early in the morning. And ayan yung mga struggles. Buti hindi masyadong maputik dito. Nag-stay ako ngayon sa may Susukino area. But last Sapporo, most of the time doon ako nagstay sa Odori. Favorite yung Odori kasi nga walking distance lang, super lapit lang sa tourist spots. Tapos yung meet up ng mga tour nandun din sa Odori Station. But walking distance lang din naman yung Susukino. Actually 9-minute walk lang. 9-minute walk from wait lang, ang sakit ng daliri ko, mag-gloves na ako. 9-minute walk from Susukino to Odori. Tas Odori to Sapporo, mga around that range din, mga 10-minute walk siguro. So ito yun na yung Susukino Station ng subway, ng metro line nila. Tara, baba na tayo, hindi ko na kaya yung lamig. My God. Shhh. Ang maganda dito sa Sapporo kasi meron nga silang tunnel. Talagang sinadya talaga nila na mag-tunnel dito kasi nga, ano nga bang sabi ng tour guide ko dati, parang half of the year malamig talaga dito, or parang winter nila is half of the year. So syempre, minsan super harsh yung weather. So nag-build sila ng mga tunnels para kagaya nito, ang sakit na ng tenga ko. So kakalabas pa lang natin, ang sakit na ng tenga ko. So ito yung itsura, yung kanilang tunnel. So yan, Susukino Station dyan, kung papasok kayo ng train, pero ako maglalakad na lang ako. Ayan, diretsohin nyo lang to. Like isang super diretso lang yan. Sa taas yung outside world, no, yung ground level. But dito tayo sa underground. Idiretso nyo lang yan, Odori Station and Sapporo Station na yan. So yan, ito yung underground. Usually may mga stores yan dyan, mga shops, but hindi pa sila bukas kasi parang mga 7-ish
AM pa lang. Dito kasi sa Japan, usually ang bukas ng mga shops, mga 10 AM, ganun, 9 AM. So pag maaga ka rin gigising, wala ka talaga pa masyadong magagawa. Kasi nagbubukas sila late na. Pero since may tour tayo, maaga tayo. Tapos yung mga nakakasalubong mo, ito yung mga papasok sa trabaho, mga mag-o-office. At mamayang hapon, mas ano to, mas alive. Ngayon, ganyan pa lang siya, tahimik. Although yung mga few na bukas, like itong Pronto Cafe, yan, maaga sila nagbubukas. But the rest, wala pa. Yan, kung makikita mo si Google Maps, ito lang daw yung lalakarin ko. 4 minutes na lang pala. Yan, diretso lang, no? Isang diretso lang siya kasi nga, isang diretso lang naman itong tunnel na to. Ala, nahulog. Ito yung kodigo natin guys for the Sapporo Metro Line. Sobrang simple lang ng train nila. Tatlo lang yung Metro Line nila. Orange, blue, and green. Most of the time, itong green lang yung gagamitin nyo. So yan guys. Sapporo, Odori, and then Susukino. No? Nasa gitna sila actually. Nasa center sila. So yun lang. Yung tatlong station lang na yun. Kung, actually kahit saan naman kayo kasi sobrang simple lang ng train nila. Kahit saang ano naman kayo magstay, kahit saang hotel, basta may malapit na train station, I think madali lang kayo makakapag-commute. Pero kung gusto niyo na parang walking distance lang, just like myself, di ba? Nilalakad ko lang pa Odori. Pwede ko nga lakarin pa Sapporo. Then, I recommend staying in these 3 main areas. Just like that, guys, after 9 minutes of walking, nasa Odori na tayo. But, sabi kasi ng tour guide namin, exit 31. So yan, basahin nyo na lang yung mga exits dito. Marami kasing exit eh. 14 to 37 dito pa daw. Diretso pa tayo. So usually kapag magtutour kayo dito sa Japan, one day before the tour, gumagawa na ng group chat ang iyong tour guide sa WhatsApp. So basa-basa na lang kayo sa WhatsApp nyo. Doon sila nagsisend ng mga instructions kung saan magkikita, anong oras. So ang meet up point doon namin is 7:40 AM. Pero aalis naman ng 8. Ganda naman talaga sila. Parang sinasabi nila 7:40 para walang malate. Kasi, pero 8 pa talaga aalis. Pero may mga times na kahit 8 may mga nalilate pa rin talaga. At nangyari na yun sa amin before. Pero agahan na lang natin. Actually maaga pa ako. 7:25 pa lang. Diba? I still have time. Pwede pa tayo makabili ng breakfast sa convenience store. Medyo marami palang exit dito guys. So 9-minute walk lang sa papuntang Odori Station. Pero walking to the exit, ang layo. So siguro sabihin mo na lang 30 minutes yung i-allot nyo na time at least. Pero siguro mga 20 minutes kaya naman siguro. Pero ang layo ng exit. Kasi 37 yung total na exits eh. So kailangan natin makapunta sa 31. Yan, 19 to 37 dito. Yan, may mga grocery or parang convenience store dito. Grab lang tayo ng quick breakfast guys kasi 2 hours yung biyahe. Ay, ito gusto ko to, yung ganito. Gusto ko yung texture nito, mukhang masarap. I mean, nakain ko na to before. Sige, kahit ito lang, okay na ako. Very quick breakfast, and then maybe drinks. Kuha tayo ng drinks. What are we gonna get? Wow, nagtsatsaa sila. Sige, makitsaa din ako. Nagtsatsaa sila sa umaga. Ay, ito. Gongcha. Sige, kahit lang. Quick tea. Let's go. Bilang tinapay ang tea. Wala namang message na bawal kumain sa sasakyan. May mga tour kasi na bawal kumain sa sasakyan. And then sinasabi naman nila sa WhatsApp. Pero so far wala namang instruction na bawal kumain. So, dala tayo. Saka na ganito na ako. Parang gusto ko na nga mag-bonnet. Hindi ko kinakaya yung sakit ng tenga. Pero ayun, malapit na tayo sa exit 31. Let's go. Exit number 31. Medyo nakakalito ang exit guys. Lumagpas ako ng slight. Tapos na-realize ko, walang 31. Nasa 32 na ako. So, basahin nyo mabuti yung mga signages, okay? Ang hawak na flag ng aming tour guide, isa-send naman yan sa WhatsApp, J97. Ayun, nakita ko na. Dito nga nagtitipon-tipon yung mga, malapit sa Sapporo Tower. Ito yung Sapporo TV Tower, guys. Mas Odori Park dyan, di ba? So, malapit sa area na yun. Exit 31. J97. Ayan, puntahan ko lang yung tour guide namin. So yun guys, andyan yung mga tour no. So sinabihan na naman ako ng tour guide na kakarating lang daw ng bus namin. Pwede na daw akong pumunta dun sa loob. Ay, may Lawson pala dito. Bumili na kasi ako sa 7-Eleven. Ayan. Tapos ayun daw yung bus namin, yung blue.
Or may gusto pa kayong bilhin? Parang okay na naman ako sa tinapay ko. Guys, Sapporo. Okay guys, quick breakfast muna tayo. May tayong parang mamon. Malabo yung window dahil masyadong malamig, but yan guys, nababalot na ng snow ang buong Hokkaido. Ito na sa Asahiyama City tayo. Wala na tayo sa Sapporo City. Nasa Asahiyama na daw ito, sabi ng tour guide. Wow. Okay guys, nakarating na tayo sa first stop, ang Asahiyama Zoo. So pipila lang tayo kasi bibili ng ticket ang tour guide namin. So 11 degrees pa rin siya. At then na negative 10 degrees. Ayan, dami rin ibang turista dito. My guest! Jesus ko Lord, napakalamig. Nagganto na ako. Hindi ko na kaya magpanggap guys. Kahit nga nakaganto ako, ang sakit para na mukha ko kasi mukha di ba walang takip. So meron tayong 2 hours dito. Ang sikat dito sa Asahiyama Zoo is yung Penguin Walk. So may penguins daw dito na mag-walk-walk. So abangan natin. And then 2 hours yung binigay ni tour guide sa amin. So dito na rin daw kami mag-lunch. Hindi kasama ang lunch sa tour, no. So kami na daw bahala maghanap ng kakainan dito. And then sundan lang natin siya kasi ituturo niya kung saan daw yung magandang spot for the penguin viewing. Kasi 10:30 na, 11 yata ang start ng penguin show. But ito siya. Grabe, ang sakit ng kamay ko. Nandiyan na ba yung mga penguin? Baka nandiyan na yung penguin. Nagpipicture na sila eh. May penguins na ba? Oh, baka nandun na. Tara, sige. Hi guys! So, mga pili tayong kasama dito. Hello! Hello pala. Sabi nga namin, punta rin kami kasaksan eh. Oh, magkasaksan kayo. Maganda rin doon. Oo, kasi pupunta ka doon. Pero ang lamig pala dito ng winter. Yan guys, dito daw banda yung Penguin Walk. Pero sabi ng tour guide namin, magstay lang kami ng few minutes, tapos maghanap daw kami ng restaurant kasi i-stay daw kami ng 2 hours ng dito. Sobrang lamig, di ba? Baka uncomfortable. So yun yung gagawin natin, sundin na lang natin siya. Ay, nako. Lamig talaga ako. Ay, puno na. Ang daming tao guys, so ito niya. So nakapila na sila. Habang inaantay natin ang parade ng penguin, magbigay muna tayo ng fun facts about this region. Sabi ng tour guide namin, itong Asahiyama, it's the second largest city daw in Hokkaido. So ang first is Sapporo, diba? And then second is ito, Asahiyama. So nasa isang prefecture sila ng Hokkaido. So Sapporo yung city, Asahiyama city, pero nasa isang prefecture sila. Hindi siya region pero para siyang region, ganun, prefecture. Hokkaido also is the largest prefecture in Japan. So kung makikita mo sa mapa ng Japan, pakita natin ang mapa ng Japan dito. Sa pinaka-top, nandun yung Hokkaido. So siya yung pinaka malaking prefecture ng Japan, no? Yung sikat din dito is yung gatas. So karamihan daw ng milk product ng Japan dito nang gagaling sa Hokkaido. Di ba meron ang famous na Hokkaido milk? Wala pa yung mga penguin. So ano pa mga sasabihin ko sa inyo about dito? So famous nga itong Hokkaido na especially Sapporo, no, na snow capital kasi isa ang Hokkaido or yung Sapporo sa mga cities na pinaka ini-snow sa buong mundo. Wait lang, nadidistract ako. Merong magandang ice. Ayan, no. May ice sculpture sa harap ko. Ang galing, no? So galing lang siya sa snow, tapos tumigas na yung snow, tapos inano nila ng ayan, no, may ice sculpture dyan. So daming tao. Also itong Asahiyama Zoo pala, ito yung most visited zoo in Japan. Di ba, imagine?
Siya yung pinaka-visited na zoo sa Japan. Maybe because of this penguin show, no? Sobrang sikat. Ang tagal ng penguins, wala na akong maisip na i-fun facts. Ay, naka-live ba tayo? Para tayo naka-live na bawal mag-dead air. Ang seafood din, very popular ang seafood dito sa may Hokkaido, no? Marami nasasabi na some of the best seafood na natikman nila sa buong Japan, dito nila natitikman sa Hokkaido. Ako ay can attest to that. Yung pinakamasarap na salmon and tuna, dito ko siya natikman sa Hokkaido, no? Sobrang sarap nun. And then, ano pa ba? Cherry blossom. Yung cherry blossom dito is hindi, di ba ang usually ang cherry blossom nasa mga March, April siya. Pero medyo late ang cherry blossom sa Hokkaido, sa Sapporo. Mga April to May siya, ganun. So, kung for example, hindi kaya ng schedule nyo na mag-cherry blossom sa March, April, then meron kayong other option dito sa Hokkaido or Sapporo, April to May. Nagpunta ako dito last time May. Sobrang ganda ng weather. Hindi siya ganito ka-harsh. Like nasa mga 18, 19 degrees. So, ang sarap lang maglakad-lakad. Tapos sobrang clear ng lahat. Ang tagal naman ng mga penguins. Wala na akong maisip na sabihin. Ano pa ba sasabihin ko para makill natin yung time? Meron daw dalawang restaurant dito. Tapos sabi ng tour guide namin, unahin daw muna namin na mag-lunch kasi nga sa sobrang dami ng tao dito. Baka hindi na kami makapag-lunch kasi 2 hours lang meron kami na. Baka sobrang humaba yung pila. So after the penguin show, mag-lunch daw muna. And then after mag-lunch, then tingnan yung other mga animals na nandito. Sakit na ng daliri ko. Mamaya na ako mag-vlog kasi mag-gloves muna ako. Hindi kasi ako makapindot sa camera ko pag may gloves so kailangan kong tanggalin. Ayan na yung mga penguins, guys. Alam ko, cute nila. Ang cute nila. Naglalakad sila. Oh my god, they're so cute. Ayan na sila. Mas malalaki sila kaysa dun sa nakita natin sa Australia, no? Ito parang real penguin talaga. Hi! Long cute nila. Hello! Hello, lapit na nila. Hello! Hello, cute. 哎呀，不是有一只 baby 吗？ Cute nila, no? Yung penguin na nakita natin dito, like malalaking penguin talaga. Yung sa Australia kasi na may penguin show din tayo na nakita doon, di ba? Pero maliliit. Sorry. Sorry. Wait lang. Sorry Lord. May nahulog na tawa ako. Sorry Lord. So nga ba ako yung sa Australia? Malalaki yung, maliliit yung kanilang penguin. Tapos dito, malalaki sila. And then, parang may nag-assist talaga sa kanila na parang yung mga staff para walang lumapit. Doon kasi sa Australia, like, as in, from their natural habitat. Like, makikita mo talaga sila umaahon sa dagat. Tapos maliliit lang sila. Grupo-grupo sila uuwi. Dito parang, I think, galing sila sa bahay nila dito. Tapos ina-assist lang sila guide. So, since na ano na natin, nakita natin ang... Buti na lang pumasto ako doon sa pinakaharap. I suggest, pumasto kayo doon sa pinakauna. Kasi kung hindi... Ang layo pa kasi ng iikutan ng penguin na yan, oh. Doon pa siya. Tapos hanggang dito pa. So malayo pa dito. Pag pumwesto kayo dito sa may malayo na, kakainin yung buong oras nyo. Kasi syempre mabagal maglakad yung mga penguin. Baka yung 1 hour nyo maubos dyan sa penguin show. 2 hours lang tayo dito, no? So at least nakita na natin agad yung mga penguin. Hanapin na natin ang restaurant. Yun yung next goal natin. Hanapin si restaurant. Sobrang daming tao, oh. No? Mukhang siya nga ang most visited zoo in Japan with this number of people, especially during the winter, no? Kasi dahil sa penguin show. Saan kaya yung restaurant dito? Wala. Itong mga bata. Ayan. Di ba? Ang layo pa ng lalakarin ng penguin dito. Saan kaya yung restaurant? Ito? Hindi eh. Kasi yung mga tao nandito talaga. Actually parang feeling ko yung mga tao nandito talaga sila just for the penguin show, no? Mag-aantay pa rin sila ng penguin. Kasi dito na sila pumesto sa pinaka last eh. Tapos doon kayo pumesto sa pinakabungad, guys, para makita nyo agad siya. Kasi bago makarating ang penguin dito sa huli,
ilang oras na, isang oras na yun, di ba? 30 minutes to 1 hour na yun. Pero yun lang naman yung main attraction dito. Although marami pang animals dito. Pero yung mga tao nakafocus talaga dyan sa penguin. Tapos sabi din ng tour guide namin, itong Hokkaido, it holds a record na pinaka-cold na naitalang weather sa buong Japan. So dito daw nangyari sa Hokkaido, negative 41. So yun na yung pinaka malamig. Pero ngayon pa lang na negative 10, negative 11. Ang sakit na ng balat ko. Hindi lang kita sa camera pero namumula na yung balat ko sa sakit. Ano yung restaurant? Dalawa lang daw yung restaurant dito eh. Isa dun sa may entrance. Tapos isa daw dito sa may somewhere dito. Pero ang lawak ng zoo. Wait lang. Baka maligaw tayo. Balik na lang tayo dun sa may entrance. Para makagpahinga tayo sa lamig. Kasi hala si kuya. Anyari kay kuya. Gusto ko yung mga trip mo sa buhay. I love you for being you. I love seeing people being themselves. But ang lamig nun. Good. Nice one. Sarap ng trip ni kuya. Ay, di ko. Wait lang. Grabe yung mga tao. Tignan nyo. Magtyaga talaga sila ng ilang oras dito. Gusto ko nang makapunta sa enclosed space. Yan. Ay, nako. Haba ng pila. Pero yan. Nakita ko na yung restaurant. Okay. Pancakes. Ang haba ng pila ng restaurant, guys. Ay. So ayan ang sa likod ko, diba? So nandito sa labas yung pinakalan. Yung polar bear yata, guys. Super haba ng pila sa lunch. Or dun tayo sa may entrance. Sige nga, check natin sa may entrance kung hindi ka ganun kahaba yung pila. At least nakita natin yung penguin tsaka polar bear. Yung dalawang sikat na animals dito sa zoo. Yung ibang animals, I think nakita na rin naman natin sa ibang zoo. So at least nakita natin yung dalawa, okay na tayo. But, ang oras na? 1:19. Okay, meron pa naman tayong 1 hour and 10 minutes para makapag-lunch. Wait lang, may animal dito. Ano yan? Nasa labas lang siya, no? Capybara? Naglalaro sila. Cute. Ito rin guys, so, nandito sila sa labas. Buti hindi sila tumatalon, no? Oh my god, di ba? Nakita natin sila in real life, mga polar bears. Ngayon pa lang ako nakakita ng polar bear. Ang cute nila, pero parang nakakatakot kasi ang laki. May space naman na ganito, so hindi sila makakatalon siguro ng ganito kataas. Ang cute niya. Anong ginagawa niya? Kinakahig niya yung cutie. Hi. Yung mga deers din dito guys, so ang lapit natin sa kanila. Dito sa Nara, yung mga deer doon.
Parang hindi na tayo nakakain. Parang feeling ko, nagtitingin na lang ako ng mga animals. Kasi ang haba ng pila sa lunch, parang tinatamad ako pumila. Parang feeling ko kasi kung pipila ako sa lunch, hindi ko na makikita yung ibang mga hayop. So mamili ka, mag-lunch ka or titignan mo yung mga hayop. Sana may stop pa kami mamaya after the zoo. Doon na lang ako kain. But i-check natin yung isang restaurant sa may entrance. If hindi ganun kahaba yung pila, doon na lang tayo. Ito yung area. Mabalot na siya ng snow. Guys, nakahanap ako sa restaurant na dito. Hindi masyadong daming pila dito sa may East Gate na restaurant. So ito, curry rice, 950 yen. Tapos yung chicken, 700 yen yata. Tsaka itong drinks. Let's go, kain. Meron pa ako mga... May ba ako? What time is it? Okay, meron pa tayo mga 40 minutes para kumain. Restaurant siya, wala masyadong pila. Let's go eat, guys. Curry. Cheers. Sarap. Parang sabaw lang pala itong curry nila. May mga gulay-gulay lang na patatas at carrots. Buti lang bumili ako ng chicken. Ito na lang yung ulam natin. Grabe pala yung Sapporo ng ganito, January. Yung peak winter. Sobrang harsh ng weather niya. Negative 10, negative 11, no? Parang hindi mo na malibot yung buong zoo. Malaki pa naman to kasi ang sakit sa balat. Parang napapaisip tuloy ako kung mas gusto ko ang Sapporo nung May. Kasi parang mas malamig din siya, pero hindi ganito ka-harsh, no? Iba yung vibe nila. Sobrang magkaiba yung winter tsaka summer. Parang mas nagustuhan ko siya nung May kasi hindi siya masakit sa balat. Although mahilig ako sa winter, pero pag umaabot na ng mga negative 10, parang hindi na nakakatuwa. Mga negative 1, okay pa yan. 0, okay pa yan sa akin. Guys, winter wonderland talaga yung buong Hokkaido. Tingnan nyo, oh. Oh, nababalot ng snow yung buong prefecture nila. Meron pa akong 15 minutes pero ayoko na lumabas. Antayin ko na lang na bumalik yung mga ka-tourmates ko. Nakita ko na yung tour guide namin pero 15 minutes pa. Ang harsh kasi nung weather sa labas eh. Ang sakit sa balat. Yes. Kalbi potato, famous daw na Say A-L-B-E-E. chips dito sa Japan. Yes. Yan, ito din yung we're famous. factory. Yes. Every Japanese knows that. Okay guys, our next stop is Shirahige Waterfalls. Nakapunta na ako dito before. Yung zoo yung hindi ko pa napuntahan. Kasi last summer ang pinuntahan natin yung mga flower farms. So I'm not sure kung may tubig nga may tubig dito sa Shirahige kasi winter, pero pakita ko sa inyo. Winter Wonderland. Oh my gosh. Wait lang, may natumba, natatawa na naman. Sorry Lord. Madulas kasi dito sa yung snow guys, madulas. Maraming mga natutumba. So ingat-ingat kayo ha. Ayokong tumawa, baka karamahin. Oh my gosh. Madulas ha. Daming tao. Winter talaga yung pinaka-peak na tourism dito sa Sapporo guys, no. Nagpunta ako ng May dito. Parang ano ba yun? Ang dami natutumba, natatawa ako. Parang kami lang yun. Ay, ang ganda. Pero nakakatakot ha. Maganda kasi, oh, may snow. Sige. Yes, so ang ganda kasi may tubig pala. Akala ko walang tubig. Pero ang ganda ng element ng snow. Tapos may water siya doon, oh. Shirahige Waterfall.
Wow. Ang ganda ng river kasi yung kulay ng water is medyo blue, no? Ah. Okay, for this Shirahiga Falls, I must say, mas maganda siya ng winter. Nagpunta ako dito ng summer na ng May. Although maganda rin naman yung water, pero mas maganda pala siya during the winter. Kasi ang ganda ng combination ng very white na background plus yung blue na water na umaagos na. Oh my gosh, ang ganda. So itong waterfall, tinatawag din siyang white beard, no? Kasi kung makikita nyo, yung mga namuong yellow dyan, para siyang beard ng lalaki. Kita nyo ba? Yan, mga ganyan, no? Yan, white beard. Oh, wow. Okay guys, third stop na tayo sa Blue Pond. Actually mga ka-tourmates, kung hindi na sila bumababa, doon lang sila sa pinakaunang stop, yung sa zoo. Tapos yung kanina sa waterfalls, hindi na rin sila. Parang half of my tourmates, hindi na sila bumababa. Especially yung may mga kasamang senior or yung may mga bata. Kasi sobrang lamig, di ba? So, masyado nang lalamigin yung mga bata. At yung mga senior, syempre, sobrang malamig. So, nasa bus na lang sila. Parang half na lang yung bumababa. Pero feeling ko ang blue, yung hindi siya blue. It's a white pond. So nagpunta tayo dito ng summer. Maganda ang blue pond ng summer kasi parang Gatorade talaga ang kulay niya, 'di ba? Blue na blue, but ngayon look, siya ay isang malaking snow lang. Ayun. Dapat blue na ang kulay diyan. Pero nababalot lang siya ng snow. So merong pros and cons, no? Merong mga spots dito sa Sapporo or sa Hokkaido na mas maganda during the summer. Meron din mas maganda during the winter. Dito yung famous na parang blue na ice cream. Pero ayoko mag-ice cream. Nilalamig na ako. Masarap mag-ice cream ng summer na ng May. Sakto lang yung lamig, tapos picture ka dyan. Magandang props yung ice cream for the Blue Pond. Pero ngayon, wala. Wait lang siya. So naging famous daw itong Blue Pond kasi yung sa screensaver ng Apple or MacBook, ganun. Kung i-search nyo parang Blue Pond screensaver ng Apple, siguro makikita nyo yung area na yun. But ngayon, siya ay isang malaking winter wonderland lang. Ayan, oh. Ayan, dyan ako umara-ara ng last time. Dapat blue yung background mo dyan eh. Kaso wala eh. White lang siya. Hindi siya blue pond. It's a white pond during the winter. Okay, so yung falls, kanina mas maganda siya ngayon na winter. Pero itong pond, mas maganda siya nung summer. At least na-compare natin, no? Yung sa zoo, feeling ko kasi sikat doon yung penguin walk, yung show. Parang winter siya maganda. Pero I think maganda rin siya during the summer, no? Hindi siya ganun kalamig. And then yung mga tomato farm, yung flower farm, mas maganda siya ng summer. But yeah, this is the Blue Pond. Hindi na ako bababa doon kasi parang wala namang titignan. White lang naman siya. Yeah, that's the Blue Pond na ngayon is white. Dinapitan ko na nga lang siya. Pero ayan siya, oh. White lang. Pero nagtataka ako, bakit parang mayroong tumapak dito, oh. Parang may tao, parang bata nga eh. Maliit lang yung steps. May bata na from here. Parang dumiretso siya dun. Nahulog ba siya or... Ayan. May mga steps eh. Pakita ko na lang sa inyo yung picture ko nung summer. Ayan. Dapat ganyan siya yung pond. Dapat blue. Kasi yan, nag-ice cream nga ako dyan para magandang props. Ayan, oh. So ito yung mga picture ko ng summer, yung sa flower farm. Ito yung falls, di ba, ganyan. Mas maganda nga ngayon na winter. Ganyan lang siya before. Ayan, aura. So ang name pala nitong tour na ginagawa ko ngayon is ano nga ba? Hokkaido Classic. Yan, pakita ko sa inyo. Hokkaido Classic, Popular Day Tour, and Hokkaido Winter. So winter limited lang siya. Of course, you can book this on Klook and you can get discount if you use my code Marvin. Sama ko. Klook. Tama na.
Nakakahiya na yung mga ginagawa natin. Guys, ito yung tour and then nasa mga around 3,208. Mas mura siya ng summer. Parang nung nagpunta ako dito ng summer, mga 2,000 plus lang to. Mas mahal siya during the winter kasi again, winter ang peak season dito sa Sapporo. Mas marami ring turista during these times. Mas malamig. But yeah, that's it. Guys, we are on our last stop sa tour na to sa Ninggo Terraces and it's snowing! Yan guys, nag-i-snow. Kita nyo ba? Hindi masyadong kita sa camera yata dito. Hindi pa rin? Yan. Nag-i-snow siya. So, itong Ninggo Terrace, parang garden daw siya ng isang sikat na ski hotel dito, ang Prince Hotel. So, parang ski mountains dito, which hindi naman tayo mag-ski. Dahil kaka-recover lang natin from the injury. Pero ayan sila kuya. Meron silang mga goggles, I think. Nag-ski sila at nag-snowboard. So, ito siya. We have 45 minutes dito. So, bilisan na lang natin. Actually, may work meeting pala ako. Hello? 3:49, may meeting ako ng alas 4. So, maghanap tayo ng space where makapag-earphones ako. Kahit makikinig lang naman ako. Kahit hindi naman siguro ako magsalita unless tatanungin ako. So, yung meeting natin nandito tayo sa nag-i-snow na lugar. Ayan daw yung sikat na hotel. Prince Hotel. So, yung mga tao na nag-ski dito, usually dyan sila nag-stay sa hotel na yan. Para for example, pag maraming days kayo na mag-ski, then dyan na lang kayo mag-stay, no? Tapos, ito, Forano. Ang layo ng parking. Hala, ingat. Dito yata yung mga rental station na yun. Kung magre-rent kayo ng mga equipment, Salomon. Ayun yung mga pang sapatos na pang ski or pang hiking. May coach kayo, pwede kayo mag-park. Pero punta tayo din sa parang famous na spot yung sa Ninggo Terraces. May mga small houses. Actually, nung hindi pa ako nakaka-experience ng snow, napanood ko si Barbie Fortesa at saka si ano bang jowa niya dati? Si Jack Roberto. Tapos nagpunta sila dito sa Ninggo Terraces. Tapos natawag Snow Angel, ganun, pang sweet pa sila nung kasi magjowa sila. Tapos hindi pa ako nakakapag-snow noon. Parang kailan ko ba napanood yung pandemic yata. Tapos sabi ko, oh my god, parang na-excite ako. Sabi ko, one day makakapunta rin ako dyan sa dito yon sa Sapporo. One day makakapunta rin ako sa Sapporo na yan. Tapos makaka-experience din ako ng snow. Sabi ko mag-snow angel din ako, like ihiga-higa ako dyan. And then ngayon, finally, that time happened today. So nandito na tayo sa snow pero sobrang lamig pala. Yun yung hindi natin na-anticipate. Akala kasi siyang masaya pag tinitignan mo. Pero pag negative 10, sakit sa balat. Okay siya kapag nag-snow tas mga 0 degrees lang, ganun. Negative 1, kaya ko pa yan. Pero pag nasa mga 10 na 11, parang wait lang. Mag-reassess tayo ng mga gusto sa buhay. Engage pag nag-ski kayo, dapat ganyan hayang parang complete. Ayan, meron sila mga helmet and then mga goggles. Tapos may mga tungkod-tungkod. Ito naman mga mag-snowboard sila. Mga bata pa lang nag-snowboard na. Dapat ganyan para ma-develop agad at a very young age. Bilis na naman maglakad. Ako pag nakaganyan, nahihirapan ako maglakad. Ayan o. Tapos yung helmet nila buong-buo na. Mas maganda yung ganyang helmet, yung parang buo talaga, no? Tapos may goggles ka pa. So, super safe na yun. Pero, next time na lang ulit natin gawin ang ski. Wag muna today. Ayan, yung Prince Hotel. Malay mo next time. Pag nagsapuro tayo, dyan lang tayo magstay sa Prince Hotel, no? Tapos magaling na tayo mag-ski. So, mag-ski lang tayo. Sabi ko lang, okay, magsasapuro lang ako ng mga 3 days para mag-ski. Tapos dyan lang tayo magstay sa Prince Hotel. Manifesting. Snowy! Ako, ma-YouTube kasi talaga ako na tao. So, ever since before, YouTube na talaga yung pinapanood ko. Hindi ako masyadong mga ma-Facebook, ganun. So, dati nga sila, Barbie Fortesa, nag-YouTube sila dito. So, rinag nila yung kanilang journey. Kaya nga sila Hazel, di ba? Parang fan na fan ako ni Hazel. Hi, Hazel! Kasi si Hazel YouTube, di ba? So, kilala ko na siya. Basta yung mga nag-YouTube. Tapos nagta-travel minsan. Yan.
Mga kilala ko yan sila. Ayan, cutesy. Dito na tayo sa may entrance ng Ningle Terrace. Yan, may mga small shops lang dito. Parang nakita ko to sa social media ng gabi. Maganda rin siya ng gabi kasi mas kita mo yung ilaw. Ayun, ang cute. Yan, oh. Ay, ang cute. Tara, lakad tayo. Marami lang tao, so... Oh my God, guys, may natumba sa harap ko. Kitang-kita ko yung pagkatumba niya, yung likod niya, tumama sa ganito. Sa ganyan, sa ganito. Ayan. Tapos sabi ko na tutulungan ko dapat siya. Sabi ko na, do you need help? Tapos sabi niya, wait lang kasi masakit daw. Masakit yung likod niya kasi tumawa siya. Nakita ko yung pag shock. Ang sakit nun. Ingat kayo guys kasi madulas talaga pag snow, no? Buti yun, hindi yung parang spinal cord yung tumama sa ano. Pero yung back, yung lower back yung tumawa, ang sakit pa rin nun eh. Hindi pa may buto pa rin yan dyan eh. Sana okay lang si ate. Yan. So basically yung mga tao nagpipicture-picture lang naman dito. Tapos meron lang kasi kami 40 minutes dito. Eh yung lakad, ang layo ng parking, so yung lakad pa lang 20 minutes na. So 20 minutes din pabalik. So siguro mga 5 to 10 minutes lang tayo dito. Mabilisan lang talaga na ano lang, check lang ng place. Maybe next time kapag doon na tayo naka-check-in sa Prince Hotel. Or kayo, kung gusto nyo dyan na kayo mag-check-in sa Prince Hotel para more time kayo dito sa Ningle Terraces. Tapos, alam ko, kung nakita ko sila Barbie, nagpupunta sila dyan sa mga, ayan, dyan sa mga gilid. Tapos dyan sila naglalaro-laro ng, ang sweet-sweet pa nila noon dati, no? Kaya nga nainggit ako dun, sabi ko, ang sweet naman na magjowa na to. Tapos nasa may snow sila, sabi ko, makakapunta rin ako sa snow, tapos may magkakajowa rin ako. Nakapunta naman ako ng snow, pero yung pagkakajowa, parang hindi siya dumating. One step at a time, sabi ni Lord. Hindi pwedeng both. Mamili ka, makakapunta ka dito sa may snow or magkakajowa ka. Anong pipiliin mo? Sabi niya, sige, ito na lang pipiliin ko, Lord. Oo, at least nakapunta tayo dito. Yung jowa maybe some other time. Wait lang, picture lang ko. Ayan. So, pwede kayo mag-visit sa mga shops. Alam mo, natatakot na tuloy ako. Makadumulas din ako. So, I have to look at. 攞去講翻。 Okay. 我一直都係講緊係咪行嗰部機，我已經其實對他們台灣人祥和，講這種是中文。 Hey, ang ganda dito ah. Thumbnail. Sapporo. So, mas maganda dito? Okay guys, kakatapos lang ng tour and we're back na here sa Sapporo City. Ngayon ko na-appreciate yung underground kasi sobrang lamig sa taas. Hindi ko kayang mag-explore doon sa taas. So, ngayon ko siya na-appreciate na meron silang underground tunnel. Di ba kanina hindi pa siya masyadong mga bukas nung dumaan tayo kasi maaga pa. Pero may mga sila 3 coins. Oops! So, kung gusto mo lang 3 coins each lang. 300 yen. Yan. Maghanap-hanap ka lang dyan ng kung anik-anik. Meron sila ditong mga kainan din yata. Ano yung Maroy Imay? Kita Kitchen. Check natin. Parang grocery. Convenience store. Ano pang meron sila dito? Okay. Luteria. Ayan o. Parang sikat na Korean fast food. Luteria. What else do you have in here? Lawak pala, no? Nag-snow guys, pero hindi masyadong kita pala sa camera. Akala ko hindi nakikita sa camera. We're back here sa city.
sa famous na shopping street Tanokikoji Shopping Street. Meron ditong local na restaurant guys. Grabe yung haba ng pila. Tingnan nyo sa hagdan, di ba? Sa hagdan may pila. Tapos hanggang dito. Ang sipag nila pumila, no? Tingnan nyo. Anong meron dyan? Grabe. Grabe, tignan mo. Willing silang pumila ng ganong kahaba for that store. Kaya sabi ko sa inyo yung mga Hapon, sobrang sipag nilang pumila. Pag gusto talaga nila yung restaurant, kahit gano'ng kahaba, pipila sila. And dami namang ibang restaurants, no? So, ganun talaga sila. Pag may natikman silang masarap, wala, baka kahit mahaba yung pila, laban sila. Pero parang wala akong patience sa pumila ng ganong kahaba ngayon, guys. Kung ano na lang makita natin. Gusto ko nga lang ulit nung kinain natin sa Yoshinoya, may sabaw na parang hot pot. Ang sarap kasi nun eh. Matsuya na lang kaya tayo. Ay, ang haba din ng pila. Kahit saan. Pero sige, pila tayo. Sige, pumasok ko dito sa mall. May mga tinda silang tinapay. Ayan o. 334 yen. So siguro mga 110, 120 pesos ang isa. Yung tinapay na lang kaya ako sa dinner, no? Ayan o, maraming tinapay dito. At tas may milk tea dun sa kabila. Sige, tinapay na lang ako sa milk tea. Parang sasarap ng mga tinapay nila. Wow. Parang may mga tuna. Red bean. Hindi pa ako nakapag-outro pero bumalik na ako dito sa hostel, guys. Kinain ko na yung tinapay na binili natin. Yun na yung dinner ko. And yung bumili ako ng drinks. Pero ito, di ba meron kami ditong bracelet. Ito yung panggamit namin pambili ng mga something. I-scan mo lang. Sige, pili tayo ng anong gusto nyong drinks. May tea ba? Mag-tea na lang tayo. So cashless siya, no? Gamit lang yung bracelet. Tapos pag mag-checkout ka na dito sa hostel, doon mo na babayaran lahat. So minsan, dahil naka-bracelet lang ako, minsan kuha lang ako dito. Hindi ko na alam kung magkano yung kukuha ko. Ayan, mga drinks. May mga pagkain din dun sa babalik. Mga noodles, gano'n. Tapos pag nag-checkout ka na, doon mo na lang malalaman kung magkano yung babayaran mo. Hindi ka makakalabas hanggat hindi mo binabayaran, of course. So yun lang naman guys. I think i-end ko na yung vlog ngayon. Magpapahinga na ako kasi maaga rin ako gumising kahapon kasi may tour, no? So tonight lang yung aking chance para makatulog ng 8 hours man lang. Makakompleto man lang ng tulog. So, i-take off ko na itong opportunity na matulog. So, maraming salamat rin sa pagsama sa akin dito sa winter in Sapporo na sobrang lamig. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!